Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, magandang tanghali po. Ito na naman po yung lingkod, pink na pink. Feni Codemus po, para sa ating kakampi online, Balitang Halian. Tingnan po natin ating kakalsadahan, mukhang passable naman lahat, pero lang dun sa Mindanao Toll Plaza, pagbabayad lang yan. Arpid kailangan. Yan. At sa Mapulang Lupa, ang southbound. Medyo passable pero medyo bumabagal dahil sa dami volume di ba? Sa may Kawayan na yan, north and south, pero yung sa service road ba yun ay medyo traffic. May Kawayan na yan, okay naman, pero lang ang Mapulang Lupa yan, di ba? Medyo nagsisiksikan yung isang na yun isang bus na yun. Bus ba yun o truck? Madami talaga. Di ba? Yan. Ingat-ingat din po kung may time. Dahan-dahan, bigayan tayo. Ayan po sa may Mapulang Lupa, Valenzuela, ang pa-southbound. Bukawi, ganun din. Okay, tayo ngayon ay magtungo sa ating mga balita. Sa ulo ng ating mga balita, arrest warrant kay Kibuloy, tuloy na. Cayetano may alam daw sa secret deal sa China. Pakit na naman kayo. Marcos na nawagan ng pagtitipid sa kuryente. Kahit nagtitipid ka, ganun pa din. Ha? Brown out. OFW binalaan ng DMW versus investment scam. Higit 100 pinaghuhuli sa paglabag sa regulasyon sa e-bike, e-trike sa National Road. Abogado, isa pang timbog sa 1.3 milyong shabu. PBA player hinuli sa EDSA busway, nagtaka pa raw siyang manuhol. 30% ng PUB walang prangkisa ayon sa DILG. Sa kabuuan ng ating mga balita, SC pinagkokomento sa Senado. Tingnan nga natin, sa halip na maglabas ng temporary restraining order, inatasan ng Korte Suprema ang Senado na maghain ng komento sa petisyon ni Kingdom of Jesus Christ leader at founder Pastor Apollo Kibuloy na humihiling ng patigilin ng legislative chamber sa pag-aresto sa kanya. Mas marunong pa siya sa atin, Nangangahulugan ito na nananatili pa ring epektibo ang arrest order ng Senado laban kay Kibuloy. Sa isang pulong balitaan, kahapon, sinabi ni Supreme Court spokesperson Camille Ting na binigyan lamang ng SC ang Senado hanggang 10 araw mula sa petsa ng pagkatanggap ng abiso upang maghain ng kanilang komento hinggil sa petisyon. Ayon kay Ting, the SC order was for the parties to comment on the petition. Yan po ang sinasabi kay Ting. Ayan po ayon kay Ting. Matatanda nung March 19, naprubahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang isang arrest order laban kay Kibuloy dahil sa patuloy nitong pagtanggi na dumalo sa isinasagawang investigasyon ng Senado kaugnay ng mga aligasyon ng pang-aabusong sexual laban sa kanya. Umakyat naman si Kibuloy sa mataas na hukuman at tinihiling na ipagwalang saysay ang arrest order ng Senado. Bukod sa pagpaparesto ng Senado, naglabas na rin ng warrant of arrest laban kay Kibuloy ang Regional Trial Court ng Davao City
at Pasig City dahil sa mga kasong sexual abuse at qualified human trafficking ng kanyang kinakaharap doon. Dagdag na, no? Si dating Department of Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano umano ang may alam sa secret agreement sa pagitan ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China hinggil sa issue ng BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Ito'y matapos ituro ni Harry Roque, dating spokesperson ni Pangulong Digong na si Alan Peter umano, ang siyang tutong may alam sa kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon kay Roque, ang kasunduan ay bawal magdala ng repair materials at tanging tubig at pagkain lang ang pwedeng isupply sa nakatenggang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal upang hindi magkaroon ng problema sa relasyon ng Pilipinas at ng China. Secret agreement ang sinasabing dahilan bakit patuloy na nagiging agresibo ang China sa pag-atake sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa isang media forum, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang papel ng media upang ilabas ang katotohanan sa pinag-aagawang teritoryo kung saan ang Pilipinas sa mahabang panahon ay patuloy na nakakaranas ng illegal, agresibo at responsableng aksyon ng China sa West Philippine Sea. Pinagdiinan naman ni Pangulong Marcos na dapat gawin ang lahat upang madepensahan ang teritoryo, soberanya at pambansang interes ng Philippines sa West Philippine Sea. Ang BRP Sierra Madre ay ang tangke ng World War II era na sadyang idinaong ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal noong 1999 upang magsilbing military outpost at simbolo ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Kahit may desisyon na ang International Arbitration Tribunal sa The Hague noong 2016 na walang legal basis ang China sa pag-aangkin sa West Philippine Sea, ang desisyon ay patuloy na nire-reject ng China. Inatasan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos ang lahat ng ahensya ng gobyerno at ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente. Kahit po magtipid kayo, Pangulo, alam niyo po ba, ganun pa rin ang presyo. Mas mahal. Panawagan ng Pangulo ay ginawa matapos na ilagay ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa red at yellow alert status ang Luzon Power Grid. Ipinag-utos na rin ng punong ehekutibo sa Department of Energy na mahigpit na iminomonitor at nakikipag-ugnayan sa stakeholders na tugunan ang sitwasyon sa supply ng kuryente. Maging ang lahat ng ahensya ng gobyerno ay inatasan na rin ng Pangulong Marcos na magtakda ng standards sa paggamit ng enerhiya. Kasabay nito ang panawagan sa publiko na magtipid din sa paggamit ng kuryente. Ayon naman sa NGCP na ang yellow alert status ay inisyu kapag ang operating margin ay hindi sapat para matugunan ang transmission grid contingency. Habang ang red alert status naman inilabas kapag ang power supply ay hindi sapat para tugunan ang pangangailangan ng consumer at ang regulating requirement ng transmission grid. Pinala naman kahapon ng Department of Migrant Workers ang overseas Philippine workers o ang mga OFWs at ang kanilang pamilya na mag-ingat. Ingat-ingat po tayo laban sa mga nagpapanggap umano na lehitimong investment platforms at naghihikayat na magpasok ng kanilang pera bilang puhunan, ngunit scam lamang pala ito. Sinabi ng DMW na batay sa impormasyon mula sa Securities and Exchange Commission Philippines o SEC,
Ang isang trade 13.0 Xerox ay hindi umano rehistrado at hindi rin lisensyadong korporasyon o one-person corporation. Dagdag pa nito, may link sa loob ng artikulo kung saan itinuturo ang biktima sa isang kahinahinalang website na nag-aalok ng return of investment na nakakapang-akit sa interest ng marami dahil sa taas ng balik sa pera in-invest. Para lalo pang makahikayat ng mabibiktima, naglalagay ang mga ito sa mga testimonya umano na sa ilang kilalang personalidad o celebrity na hindi naman napapatunayan ng kanilang kahinahinalang website. Basta, ang paalala lang natin, huwag kayong magpapabiktima, huwag magpapabola, huwag magpapaloko. Samantala, mahigit 100 ang hinuli na tikitan sa unang araw ng panghuhuli sa mga paglabag sa probisyon sa tricycle, pushcart, mga kariton, naku yan, pedicab, kuliglig, e-bike, e-trike at light electric vehicle na dumaan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Kabilang dito ang 50 tricycle, 4 na pedicab, 18 e-trikes, 15 e-bikes, at 19 naman ang na-impound. Ang naturang bilang ay hanggang alas 12 ng tanghali lamang nitong Miyerkules, kahapon, no? Ang multa sa paglabag ay 2,500 pesos kung hindi rehistrado at walang naipakitang lisensya. Ang nagmamaneho nito, kukumpiskahin at i-impound ang unang unit dito. Yung mga unit ay impound katulad ng nakikita nyo po. Ayon kay MMD Acting Chairman Don Artes, hindi bago ang regulasyon dahil may nauna nang nainilabas na memorandum ang Department of Interior and Local Government o DILG na nagbabawal sa mga ganitong uri ng mga sasakyan sa mga pangunahing lansangan. Layo nito na maingatan ang kaligtasan ng publiko, mabawasan ang mga aksidente, maiwasan ang bigat ng daloy ng trapiko. Arestado naman ang mga tauhan ng Quezon City Police District Drug Enforcement Unit ang isang abogado at kaibigan nitong babae na umano'y mga big-time drug pusher kung saan nasabat sa kanila ang nasa 1.3 milyong pesos. Halaga ng shabu na isinagawa ng buy-bus operation sa lungsod. Kinilala ni QCPD Director Police Brigadier General Redrico Marana ng mga suspect na sina Camilo Montesa 4, 57 years old, private lawyer, residente ng Barangay Central, Diliman, Quezon City, at Maria Victoria Balahadya, 39 years old, ng Barangay Pinyahan, Quezon City. Sa record ng mga suspect ay kapwa kabilang ang mga ito o nasa watch list, yung drug watch list ng Directorate for Intelligence. Ayon kay Police Major Wenny Ann Cale, officer in charge ng DDEU, nakatanggap sila ng mga information hinggil sa illegal drug activities ng mga suspect. Agad naman ikinasa ng DDEU ang buy-bus operation dakong alas 5:25 o 5:25 ng umaga, kamakalawa kung saan isang pulis ang nagsilbing posyo buyer. Nang makabili ng halagang 81,000 pesos ang halaga ng shabu, kinumpas na nito na ang signal at inaresto ang mga suspect. Samantalang sila ngayon ay naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang tinatawag na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang mga suspect sa Quezon City Prosecutor's Office. Isang manlalaro ng Philippine Basketball Association ang nagtaka umanong manuhol ng isang traffic officer matapos isong masita dahil sa pagdaan sa EDSA busway.
Batay sa isang video footage na isinapubliko kahapon ng Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation, makitang ang ginawang aktwal na tangkang panunuhol ng PBA player na si Raymond Almasan ng Meralco Bolts team sa isang operatiba nila. Ayon sa ulat, Coast Guard Jason Montemayor, kasalukuyan silang sasagawa ng operasyon sa EDSA Busway noong April 15 nang isang hindi otorisadong sasakyan ang naglakas loob dumaan sa carousel. Nang sitahin umanos nila ang behikulo, nagdiskubring minamaneho ito ni Almasan. Napansin ng mga operatiba na naglabas ng pera ang manlalaro at kinuyumos ito paabot sa naturang officer. Ang naturang insidente ay nahuli sa isang video footage. Kaagad naman tinanggihan ng officer. Siyempre, tatanggihan niya yun kasi naka-video. Kaagad naman tinanggihan ng officer ang suhol na manlalaro at saka inisyuhan ng violation ticket na disregarding traffic sign at failure to carry ORCR. Umabot naman sa 30% ng mga public utility vehicles ang walang prangkisa sa buong bansa. Ito ang lumilitaw sa ginanap na DILG-DOTR MMDA Joint Task Force Operation Memorandum of Agreement sa Camp Crame kahapon, kaugnay sa panghuhuli sa mga kolorum ng PUBs. Ayon sa DILG Secretary Benhal Abalos, iisang layunin ng mga ahensya ng pamahalaan. Ito ay upang sugpuin ang masikip na daloy ng trapiko. Ani Abalos, kailangan na may anuntunan ng mga LGU sa pagpapatupad ng batas kanilang nasasakupan. Tiniyak naman ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista na target din nila sa kanilang isasagawang kampanya ang mga transport group na hindi magko-consolidate hanggang sa pagtatapos ng deadline sa April 30. Maituturing umano na ang kolorum ang hindi mga mapapa-consolidate. Pag hindi renew, considered kolorum, kasama sila sa huhulihin ayon kay Bautista. Sinabi naman ng MMDA Chairman at Attorney Romando Artes na tukoy nila ang mga ruta ng mga tsuper na hindi nagko-consolidate kaya hindi makakaligtas ang mga ito sa mga lansangan. Maganda-handa na yung mga kolorum dyan. Napag-alaman naman kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil na gagamitin nila ang mga Integrity Monitoring and Enforcement Group para hulihin ang mga pulis. Hulihin ang mga pulis na makipagsabuatan sa mga may-ari ng kolorum na sasakyan at ng mga driver nito. Yan po ang ating mga kabuang balita sa araw na ito ng Huwebes. Mag-RTBM muna tayo. This is the approach that we are taking to the drug war. Ang ating ginagawa, we take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man. Ang nakita natin may kasabwat dito sa drug trade. Kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man, talagang iniimbestigahan natin. I would like also to point out that this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Pero the one thing that's clear, pinasok ito, hindi ito galing dito sa Pilipinas. Hindi ito linuto dito sa Pilipinas, galing ito sa labas. Well,
kahapon, nung Abril 15, no, higit kumulang 7:20 ng umaga, ay nagmaman ng checkpoint ang ating grupo. Of course, ang head noon ay si Captain De Luna. No? At may dumating na isang sasakyan, isang photon van, at nung binuksan ni De Luna at mga kasama ito, nagulat sila medyo kakaibang amoy. And the rest is history. No? Ang nakuha sa van at ang napangalanan na ang driver ay a certain Mr. Sarate. Nung dinala rito for inventory, lumalabas ito ay more or less 98 sacks. At ngayon iniinventaryo, isipin nyo kahapon pa ito nangyari. Ang natatapos pa lang natin ngayon ay 51 sacks out of 98 sacks. Ganong kadami po ito. No? Dito po makikita nyo, they strictly follow the law, merong fiscal, meron from the media, at meron from the barangay. Itong 52% as per PIDEA estimate sa street value nito ay 890.377 kilos. No? Lagay mo na 891 kilos sa ngayon. 51%. Doblihin mo na lang ito, more or less, approximately, ganong kadami ito. At sa estimate ng PIDEA, this will be the biggest drug haul in the history of the country. Ito'y dahil sa hard work ng kapulisan sa pamuno ni Chief PNP. Gusto kong magbigay pugay sa ating mga kapulisan, lalong-lalo na yung mga nasa baba, kamukha po nitong si De Luna. Siya po isang kapitan. Isipin nyo kulang-kulang halaga nito, 13 billion, sabi nga ng PIDEA, more or less approximate. Pero anong ginawa niya? Hindi nagpatinag sa pera. This is a testament, of course, to the good leadership of our Chief PNP. At ito ang sumasalamin sa PNP sa ngayon po, talagang pinagkakatiwalaan. Hindi lamang ang tapang, kung hindi mapagkakatiwalaan mo dahil hindi nagpapasilaw sa malaking pera. No? Ang kalaban natin nag-iiba na kanyo because of technology, and we must adapt. We must always be flexible. Meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa bayan na Latagtag. So as part of intensified crime prevention. So part of it, pina-flag down po namin yung mga sasakyan kung mayroong suspicious po. So yun po, sinasubject po namin for inspection po. So yun po, kagaya po na nangyari dito po sa pangyayaring ito. Yun po ang naging resulta, nasapat po namin yung ganitong kalaking halaga po ng shabu po. Naghahanap ng masarap na pagkain. Halika na, tara. Tara na sa Sincerity Restaurant.
Ito'y matatagpuan sa 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din sila sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo magawi sa ground floor ng Lucky Chinatown Mall, Binondo, Manila. Meron din sila sa Unit 2, 285 P. Guevara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Meron din sila sa Robinson's Magnolia. Para sa maluwag, malaki, punta tayo sa SM Mega Mall. For your catering and deliveries, please call 8241-9990 and 8241-9972. Is it yummy? Yes. Here, sincerity. Ito. Stop recording. Ayan po, Pampamily Pack ang inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Okay. Ang galing, di ba? Sige, tingnan muna natin ang ating mga balita tungkol sa ating panahon. Ang ating ulat panahon, tingnan natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ang ating weather update. Ridge of high pressure area at easterlies po ang nakakaapekto sa bansa. Yung ridge of high pressure area, ibig sabihin nito, extension mismo ng high pressure area. Kasalukuyan po, base sa ating latest image galing sa Himawari, wala po tayong minomonitor o binabantayang sama ng panahon, low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw, asahan pa rin natin o inaasahan pa rin natin na magiging maganda at maliwas sa panahon sa bansa. Asahan pa rin ang malinsangan na panahon. Pero may tsansa pa rin po ng mga isolated na mga pag-ulan o sandaling pag-ulan, lalo na po sa bandang Visayas at sa Mindanao. Dahil sa mainit na panahon, sa panahon nito, mataas pa rin po ang temperatura matatala sa Metro Manila na kung saan naaabot ng 35 degrees Celsius. Mas mataas naman ang temperatura matatala ngayong araw sa Tuguegarao na kung saan naaabot po ng 38 degrees Celsius. Dako tayo sa ibang bahagi ng ating bansa. Inaasahan pa rin natin na aabot ng 34 degrees Celsius sa Puerto Princesa, 33 degrees Celsius naman sa Calayan Islands, Iloilo City at sa Tacloban City. Sa lugar po sa Mindanao, 34 degrees Celsius ang inaasahan po nating mataas ang temperatura ngayong araw sa Davao at sa Zamboanga City. Sa ating 3-day weather outlook, magpapatuloy pa rin ang epekto ng ridge of high pressure area at easterlies sa bansa. Kaya inaasahan pa rin natin na magpapatuloy na magiging maganda at maaliwas sa panahon. Asahan pa rin natin ang malinsangan na panahon. Pero may tsansa pa rin po ng mga sandali o isolated na mga pag-ulan.
Sa Metro Manila, mataas pa rin po ang temperatura matatala sa mga araw nito, na kung saan aabot ng 34 hanggang 35 degrees Celsius. Dapat tayo sa Visayas, ang inaasahan po natin na forecast maximum temperature ay 33 degrees Celsius sa Metro Cebu, agad din po sa Tacloban City. Dapat tayo sa ilang lugar sa Mindanao. Sa Metro Davao, ang forecast maximum temperature natin ay inaasahan po natin na abot ng 33 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Zamboanga City, ang forecast maximum temperature ay 34 hanggang 35 degrees Celsius. Ang araw sisikat mamaya pong 5:41 ng umaga. Samantalang ang araw lulubog mamaya pong 6:11 ng hapon. Yan pong ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po, si Alzar D. Aurelio. Okay. Wala pa rin ang sounds. Ayan. Nawala sounds ko dito. Okay. Yan. Balik tayo sa ating mga trabaho patrol na tayo. Trabaho patrol. Okay. Sige. Taiwan ulit. Ito naman ang kunin mo muna ako dito. Ha? Yon. Okay, ang kailangan natin sa Taiwan, ayan, nasa 120 factory workers. Yan. Wala. Balik mo. Okay. Yan. So, monthly salary ba? NTS, yung Taiwan dollars is 27.470. Chip bond, technical. Yan. So, April 17 at 18 by tomorrow, last day nila. Interview dates. Ngayon pala yan. Okay. Yeah. So, kung kayo nag-apply, apply now sa eQuest. Yan. Scan QR code. Yan. Factory workers. Ayan. Okay, ang kanilang Facebook, ayan, www.facebook.com/iquest.manpower. Ayan, pwede po kayong magpunta at mag-apply. Pwede rin naman, number 1679A Mabini Street, corner Malbar Street, Malate, Manila. At sa Pangasinan, meron sila sa second floor, Galaxy Prime Building, 543C, Tapuac District, Dagupan City. Ayan, ang Perido, nangangailangan sila sa Hungary. Okay, next. So, Baker, dalawa lang naman. Yan, male, high school graduate or vocational graduate with valid NC2, bread and pastry production. Must have at least 2 years experience in bake shop. Okay, next. Product picker, ano kaya? College graduate, vocational grade in any related courses. Must have at least 2 years experience in preparing cakes and sweet pastries. Of course, good in English communications. They were open for walk-in applicants. Hello, Miss Elena Felix. Next natin. Ayan, staff house. They need sa Canada, they are looking for electromechanics. Ano ba qualification yan, ha? Must have food manufacturing experience. Must have at least diploma in electrical, mechanical, or related field. Minimum of 2 years of experience on continuous production line. Experience in automated production as an asset. Excellent manual skills experience in total quality management, continuous improvement, and problem resolution, added value production, and all its tools. Must have occupational health and safety training. Yon ang importante. Tandaan po natin, lahat po ng binabanggit natin dito, no placement fee, no processing fee, ha?
Sa Canada, ang staff house ay nangangailangan din ng extrusion operators. Ayan ang mga qualification. Minimum of 2 years experience in manufacturing or related field. Vocational diploma in plastic processing or high school diploma and equivalent experience in relevant field. Must have experience on continuous production, line mechanics, good mathematical. Ayan, good mathematical skills, experience in total quality management, continuous improvement, problems resolution, added value production, at lahat ng tools. Dapat na production and all its tools. Must have also health and safety training. Yung have occupational health and safety training. Next. Ayan. CF Sharps. Kasama natin kahapon ang misis ng CF Sharps. Okay. Ayan po mga kailangan. Job opening. Yan. Second officer, third officer, second engineer, third engineer, boson, AB, oiler, wifer, chip cook. Please send your CV to recruithire@cfsharp.com. Oh yeah, they need 100 female cleaners in Saudi Arabia. Delta Beer Overseas Job Placement and General Service Incorporated in Pasay. Unit 2D, second floor, Miramonte Building, 53 Senator Hill Puyat Avenue, corner Ross Boulevard, Pasay City Landmark, Camel Appliance, Buendia, Pasay. Pasay City next to Shell Gas Station, Buendia. Next. Yan po ang kabuuan ng ating balitang halian sa araw po na ito. Magpaalala muna tayo bago tayo magtapos na ako di ba? Magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Kumusta? Paalis ka na ba? Kung paalis ka na kabayan, siguraduhin mo ang iyong kontrata. Tandaan mo, kontrata ang importante sa lahat. Ano nga ba ang kontrata? Ang kontrata ay kasunduan ng OFW, ng employer at ng ahensya. Ito ay pinipirmahan ng OFW at ng legal na kinatawan ng ahensya bilang patunay na sila ay nagkakasundo sa nakasaad sa kontrata na may kinalaman sa pagtatrabaho ng OFW sa magiging employer nito. Bakit mahalaga na may kontrata? Ang kontrata ay isang proteksyon ng mga OFW dahil nakasaad dito ang kanilang mga karapatan, katungkulan, kalagayan ng pagtatrabahuhan, termino ng kontrata at benepisyo ng OFW. Ang di pagsunod sa kontrata ng sinumang partido ay isang paglabag sa batas at maaaring batayan ng paghabla ng kaso. O ano kabayan? Handa ka na ba? Huwag kalimutan ang iyong kontrata ha! Ingat! Hello kabayan! Ako po si Mafe. Mag-a-abroad ka ba? Handa ka na ba? Ito ang mga bilin sa inyo ni Pidos. Isa-isip ang gusto mong makamit sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito rin ang susi ng iyong tagumpay. Ihanda ang sarili kabayan sa trabaho nga harapin sa labas ng bansa. Tandaan mo kabayan, ang iyong responsibilidad at karapatan. Ito ang gabay mo sa paggampan sa iyong tungkulin. Umangkop ka rin sa batas at kultura ng bansang pupuntahan. Ito ang iyong
magiging pansamantalang tirahan. Pangalagaan mo rin ang kalusugan. Kailangan ang malusog na pangangatawan sa trabahong gagampanan. Buksan mo ang isipan sa bagong kaalaman at kasanayan. Ito ay hagdan sa muling tagumpay. Kabayan, makipag-ugnayan sa pamilyang naiwan. Panatilihing buo ang pamilya kahit malayo ka. Mag-ipon dahil ang katuparan ng iyong mga pangarap ay nakasalalay dito. Maghanda at magplano para sa iyong pagbabalik, kabayan, ha? May mga ahensya naman ng pamahalaan na makatutulong sa oras ng pangangailangan. Huwag kang mag-atubiling sila ay lapitan. Salamat! Sana may naintindihan kayo.